gitna ng dilim, di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, Diyos, ang ating pag-asa. Ng Panginoon, tayong lahat ay mamangha, tayong lahat ay may kalinga, tayong lahat ay may kaligtasan. Papurihin ka, O Diyos, purihin ang iyong dakilang pangalan, luwalhanin sa iyo, O Diyos. Palaging ligtas ang puso.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, ng pag-iingat mo sa amin, Panginoon ko. Kahit sa kabila, Panginoon, na napakarami nangyayari sa paligid namin, andito kami, Panginoon, upang magpasalamat, upang magpuri sa iyo, Panginoon ko. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon ko, at sa umagang ito, hayaan mo na ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. At bagamat kami, Panginoon, ay hiwa-hiwalay, malalayo man kami sa isa't isa, hindi ito hadlang, Panginoon, upang kami magpasalamat, upang kami magpuri sa iyo, Panginoon ko. At sa umagang ito, hayaan mo na ikaw ang aming maitaas, Panginoon ko. Pagpalain mo po ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito na magdadala ng iyong mga salita. Nawa, Lord, ay ang iyong kapangyarihan ang makita sa buhay niya, Panginoon ko. Salamat po, Panginoon, ng maraming O God, sapagkat patuloy, Panginoon, na hindi nasasayang ang ganitong pagkakataon para kami makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang makikinig ng iyong mga salita at nawa, Lord, sa umagang ito, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ang aming mga mapapakinggan, O God, ay tumimo sa puso namin, Panginoon ko, upang ito'y maging lakas namin sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon ko. Nawa, Lord, ay sinasaway namin ang lahat ng magiging istorbo, Panginoon, in Jesus name, at patuloy, Panginoon, na ang aming mga tainga ay bubuksan mo upang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon ko. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng makikinig. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat at magbibigay sa amin ng kapahayagan, ng kaunawaan para sa aming mapapakinggan sa umagang ito, Panginoon ko. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalang umaga sa ating lahat. Samahan tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral at makakita tayo ng mga kaliwanagan mula sa ating Panginoon, lalo na sa panahon ito na tayo ay patuloy na humaharap sa isang malaking pagsubok, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Sa nakaraan nating pag-aaral noong nakaraang linggo, tayo ay natuto kung paano tayo dapat tumugon sa mga kritikal na ulat o maging kaganapan sa ating bayan. Tayo ay nagkaroon ng mga obserbasyon sa mga tamang kaparaanan ng pagtugon sa mga critical reports at ang mga yon ay ang mga sumusunod. Kung ating naaalala pa, ito ay ang pagtugon na buo yung ating composure o yung ating kalooban. Ganun din naman ang pagtugon na mayroong mas malinaw, mas maayos na mga perspektibo sa kabuuan ng nangyayari. And the last one is yung pagtugon natin na meron tayong buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang mga ito ay nakita natin sa kahabaan ng mga talata mula talata 1 hanggang talata 9 ng aklat ng mga bilang, at yun ang ating naging basis ng ating pag-aaral noong nakaraang isang linggo. Ngayong umaga ay tayo'y magtatapos ng ating series at yung ating pinag-uusapang series, news update. Ngayong umaga, loobin ng Panginoon na minsan pa tayo makakita ng mga katotohanan na makatutulong sa atin as we battle itong mga pinagdaraanan nating mga bagay-bagay sa ating kapanahunan sa ngayon. At tatapusin natin yung series natin ngayon sa isang paksa na nagtuturo sa atin or magtuturo sa atin the effect of responding right to critical reports. Alam niyo, pag tayo ay tumutugon ng tama sa mga ulat na ating naririnig, o kaya naman ay doon sa mga sitwasyong ating kinalalagyan, meron itong epekto, meron itong pakinabang. Sa madaling salita, meron itong mga benefits, may mga blessing, may mga advantages. Kaya naman,
kung nagiging tama yung ating mga responses sa mga critical reports, expect that we will be blessed by the Lord. Expect that we will gain some advantages. Kakaiba, syempre, kung mali yung ating response. So, syempre, sa halip na sana ay positibo, medyo instead of advantages, ang mangyayari is disadvantages. Or instead of blessing, parang baka ang dating ay maging parang curse or parang sumpa or parang negative. So this morning, we will talk about that matter, effect of responding right to critical reports. Hindi ho mawawala ng kabuluhan yung mga pagtugon natin ng tama sa krisis na meron tayo ngayon o habang nakakarinig tayo ng iba't ibang mga ulat, iba't ibang mga balita sa krisis na pinagdaraanan natin ngayon. So iisa-isahin natin yan sa ating pag-aaral sapagkat anong malay ninyo habang tayo'y tumutugunan ng tama sa mga naririnig nating mga balita, yung palang epekto nito ay nararanasan na natin. Yung palang bunga, yung palang pakinabang nito ay nararanasan na ng bawat isa sa atin. So tayo po ay tutuloy ng ating pag-aaral sa sinasabi nating paksa, the effect of responding right to critical reports. Pero syempre po, bago po tayo magtuloy sa ating pag-aaral, tayo po ay sandaling dumalangin. Aming Ama, salamat po ng maraming sa inyong pagsama ngayong umagang ito. Naniniwala po kami na nakalaan ang iyong pagpapala sa aming lahat. At habang binubuksan namin ang aming mga puso ay ikikilos mo naman ang iyong espiritu upang kami ay magkaroon ng pagkaunawa. Salamat for wisdom and understanding that you're about to unfold today. At kami po'y nakatitiyak na ang iyong mga anak ay patuloy po ninyong pagpapalain ng mga salita nito. Kami po'y dumadalangin at nagpapasakop ng aming mga sarili sa inyo at sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Huminto po tayo ng ating pag-aaral noong nakaraang linggo gamit ang aklat ng Bilang, Kabanata 14 sa talata 9. Sa madaling salita, sa ating pag-aaral ngayon, itutuloy po natin yung aklat na ating binabasa at magsisimula tayo sa talata 10 hanggang sa mga pababang talata, pagkamat ang ilan sa mga talata ay ating lalampasan. Although ako po'y magbibigay ng ilang mga scenario or mga situation in between the verses na hindi na natin i-cover or hindi na natin babasahin. So we will start in verse 10 at samahan niyo po ako na basahin itong mga talatang ito. In verse 10, it says here, "Then all the congregation said to stone them with stones. But the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the people of Israel." Hindi kailan sa atin na yung verse 9 down ay nakakita tayo ng kwentong itong mga tao ay nabahala, nabagabag, at sa kanilang pagkabahala at pagkabagabag dumating sila sa puntos na wala na silang paniniwala, wala na silang pagnanais pa na pumunta sa lupang pangako. Dumating pa nga sila sa isang kalalagayan, they want to change leadership in their land. Gusto nilang i-oust si Moses, magpalit ng leader, para lang sila makabalik sa Egypt. Pero iba yung damdamin ng mga leader nila. Iba yung damdamin ni na Moses, ni na Aaron, sina Caleb and Joshua. They are thinking different way. Kaya nga nagsalita rin si Caleb at si Joshua. Sinasabi nila na magtiwala sa Diyos at huwag nang magrebelde sapagkat sila'y sasamahan ng Panginoon at ibinibigay na ng Diyos sa kanila yung lupang pangako. Pero instead na sila ay maniwala, sila ay makakuha ng lakas ng loob sa sinasabi ng mga lalaking ito ng pananampalataya. Itong community of Israel ay lalo pang nagalit sa kanilang narinig kay Caleb at kay Joshua. Hinahamo sila ni Caleb and Joshua not to rebel against God, that they have just to put their trust to the Lord. Pero sa halip na sila ay magpatianod sana dun sa magandang sinasabi nitong mga lalaking ito, ay nagalit pa sila. At yung kanilang pagkagalit ay dumating sa puntos na ang kanilang gusto ay pagbabatuhin na itong mga lalaking ito, pagbabatuhin na si Caleb, si Joshua, siguro even Moses
and Aaron that time. Alam niyo mga tao, pag sobrang ng galit, pag sobrang ng in despair, hindi lang sa maraming nasisisi or hindi lang sa naghahanap ng mga sisi, kundi minsan yung mga nasisisi nila, dumadating sa point na gusto na nilang saktan. Parang sa ating panahon, meron tayong ilang mga kababayan na naoobserbahan na sa sobrang galit na nila sa mga nangyayari sa ating panahon, tapos naghahanap ng sisi. Pag nakakita ng mga tao, parang yun nila, ang gusto nilang pagtapunan ng sisi, they even come up with some idea na parang kung pwede lang saktan yung mga leader na ito, or kung pwede lang ipahiya, or kung pwede lang gawa ng masama itong mga leader from barangay level hanggang sa yung mga tumutulong na mabigyan sila ng mga ayuda up to the higher up ng government. Minsan ganun ang nangyayari na sa salita pa lang may mga parang ang intention ay saktan yung mga leader na yon. So yung nangyayari noon parang hindi naman iba sa nangyayari sa ngayon. Nang dahil sa unbelief, di ba? Yung mga tao ay hindi lang nagbi-blame ng kung sino-sino, kundi they even want these people na saktan. Katulad nung gusto nitong mga Israelita na pagbabatuhin sina Caleb, sina Josue, at even si Moses siguro and si Aaron. So if we will continue reading verse 11, and the Lord said to Moses, how long will these people despise me? And how long will they not believe in me, in spite of all the signs that I have done among them? So biruin nyo, mismo ang Diyos ay nakaramdam na ng mabigat na damdamin or puso, at kinausap ng Panginoon si Moses mula doon sa na-witness mismo ng Diyos na pinaggagawa nitong mga Israelita. At ang sabi ng Panginoon kay Moses, daladala yung pusong napakabigat concerning the displeasing stubbornness of Israel. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan ba ako itatakwil nitong mga tao ito? Mula doon sa ideya ng hindi paniniwala sa kabila ng napakaraming signs and wonders that God had performed in their very eyes. Nakita nila yun, yung mga himala na yun eh. Yung lumabas sila ng Red Sea, naglakbay sila ng ilang, wala silang tubig, they were given waters, wala silang pagkain, they were given manna, mainit sa araw, nilagyan sila ng parang payong na ulap, and then sa gabi malamig, pinadadala sila ng parang haliging apoy para sila mainitan. So you see all of these wonders, signs, and miracles that God had performed in the very eyes of the Israelites. Parang bigla all of a sudden, just because of the threat that their lives are in danger sa buhay nitong mga Amalekites doon sa lupang pangako, parang biglang nawala yung lahat ng ginawa ng Diyos. Parang biglang hindi na nila nakita how good and how powerful God is sa kanilang mga buhay. Instead, yung unbelief ay naging very prevailing. Mas naghari yung kanilang kawalan ng pananampalataya. Nakakalungkot. Minsan may mga pagkakataong marahil ganyan din ang nangyayari sa atin. Baka hindi naman ganitong ka-obvious. Yung bang ang dami-dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang dami-dami ng himala, panalangin, sinagot ang Diyos sa buhay natin. Pero minsan pag dumadating tayo doon sa isang sitwasyon, parang ugang-uga yung ating pananampalataya. Parang talagang nagkaroon bigla ng doubt. Nawala yung ating pagtingin that God is still doing miracles, performing wonders, signs. Yung bang parang biglang all of a sudden, hindi mo na makita kung saan mahuhugutin yung pananampalataya, and you start to lose your faith in the Lord. Sa pag-lose ng faith mo sa Panginoon, parang dumadating din yung kalalagayang you don't believe God anymore. You displease Him. Hindi mo na binibigyan ng kalwalatian ng Panginoon. At siguro baka nga may mga pagkakataon dumadating pa na dinidespise na natin ng Diyos. Yung bang parang ang sinasabi natin, we don't believe anymore to God. Itinatakwil lang Diyos. I don't need God anymore in this kind of situation I have. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. Minsan, ganyan din ang tao sa ating panahon ngayon. Sana nga lang sa pinagdaraanan ng ating bayan, sa pandemic na meron sa panahon ngayon. Sana nga lang hindi ganyan ang ating sagot, na malimutan na ang mga ginawang himala ng Diyos sa atin. Malimutan na yung mga ginawa na pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. At huwag itong maging dahilan
ng kawalan ng ating pananampalataya at na i-despise ang ating Panginoon Diyos. If we will continue reading verse 12, ang sabi ng Diyos kay Moses, I will strike them with the pestilence and disinherit them, and I will make of you a nation greater and mightier than them. So sa sobrang pagkadismaya ng Panginoon, mula dito sa mga ipinakita nitong mga Israelita, ang sabi ng Panginoon, I will strike them with the pestilence and disinherit them. Yung bang ang idea, God warned the people of Israel of the forthcoming pestilence and the disinheritance nitong mga taong ito doon sa lupang pangako. Sapagkat ang Panginoon ay sobrang nagdamdam, He is a jealous God. Inalis nitong mga taong ito ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Inalis nitong mga taong ito ang pagtingin nila sa Panginoon na gumawa ng lahat ng himala sa kanila. And because of that, ang sabi ng Panginoon, magpapadala ko sa kanila ng pestilence. And one thing is sure, hindi sila makikinabang, hindi na sila magmamana ng lupang ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. So you see the effect of what these people did in their faith. Nung sila'y nagpasimulang mag-lose ng pananampalataya, ng kareklamo sa Diyos, kareklamo sa mga leader ng Panginoon, dumating yung point, ang sabi ng Panginoon, even with the intention of these people to harm the leaders, to harm Joshua, Caleb, ang sabi ng Panginoon, I will bring pestilence. I will allow pestilence to be there in your land at kayo ay matanggalan ng mana sa promised land na binibigay ko sa inyong mga ninuno. And this warning, ang Panginoon is so definite na gagawin niya yon sapagkat ang Panginoon ay nalibugho dito sa mga pinagagagawa ng mga tao. Pansinin niyo yung bandang huling sinabi ng Panginoon kay Moses, pero ikaw Moses, He is now referring to Moses. And sabi niya, most probably because you respond right and you stood in faith, I will give you my promise. And not only to you, but even to your descendants. Ano yung sinasabi ng Diyos kay Moses? Sabi niya, gagawin kitang greater. Gagawin kitang mightier. Alam niyo, ito yung isang bagay na pwede nating makita kasi pinag-uusapan natin kanina yung epekto ng tamang pagtugon sa mga kritikal na ulat o kalalagayan ng ating bayan. So si Moses, dahil naging tama yung kanyang pag-respond kasama ni Caleb, ni Joshua, naging tama yung kanilang pagtugon. Now God is giving or promising Moses isang bagay na nakakatuwang isipin na yung mga taong mayroong tamang aksyon sa mga pangit na sitwasyon ay mayroong biyaya na nagmumula sa Panginoon. And you know, anong pinangako ng Panginoon kay Moses? Nung sinabi niya, I will make you greater and mightier than them, referring doon sa panahon ng mga nabubuhay na Israelita na ang sinasabi ng Panginoon ay kayo ang magmamana ng lupain na ito. Ikaw Moses, kayo na lang ang pupunta roon kasama ng iyong mga descendants at gagawin ko kayong greater and the mightier. The word greater and mightier speak of an increase. It speaks of parang promotion from the Lord. So pagtama yung ating pagtugon sa mga sitwasyon na meron ng bayan, sa mga ulat na hindi magaganda, you expect that God will make an increase sa buhay mo. God will give you promotion. God will make something na ikagugulat mo na ikaw ay pinagpapala na ng Panginoon, ikaw ay dinadala ng Panginoon sa isang mas mataas na kalalagayan kahit mahirap yung pinagdaraanan ng bayan. Expect. And this is one of the effect of responding right. We will receive God's increase. Exactly this is the same thing that God did to Moses
Pinangakuan ng Panginoon si Moses ng increase nang sinabi ng Diyos, I will make you greater, and I will make you mightier. Including, definitely, syempre, yung kanyang mga descendants. Na sabi ng Panginoon, sila na ang pupunta at maninirahan sa promised land. Are you ready to receive the increase of God? Handa na ho ba kayo? Natanggapin ang pagpapaunlad, tanggapin ang promosyon, tanggapin ang pagtataas ng Panginoon sa buhay mo kahit sa ang sitwasyon sa ngayon ay hindi kagandahan. Alam niyo, sabi nga ng marami, sa likod daw ng bagyo o ng unos ay merong nag-iintay na hindi lang kapayapaan, hindi lamang katiwasayan, kundi pagpapala. Sa mga taong marunong tumugon ng tama, anuman ang sitwasyon ng bayan, anuman ang naririnig natin, umasa ho tayo, there will be God's increase. May pagtataas, may promosyon, may pagdadagdag. Anong inaasahan mong idagdag sa iyo ng Diyos? Anong inaasahan mong ibigay sa iyo ng Panginoon? Anong inaasahan mong gawing mas mabuti sa iyo ng Diyos just because you respond right doon sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating bayan? Kung ito ay ipinangako ng Diyos kay Moses, kayang-kaya rin ipangako ng Panginoon yan sa bawat isa sa atin na tutuko ng tama sa mga sitwasyong ating kinalalagyan, sa mga ulat na ating naririnig, kahit hindi maganda, pag tama ang ating mga responses, expect you will receive the increase of God. God will do mighty things in your life. And you will see how God will bless you. You will see how God will provide for you. You will see how God will take care of everything that you need. At ngayon pa lang yan na ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Hindi kayo nagtataka. Nadagdagan na ng 15 araw yung ating quarantine. At nakakailang linggo na tayo. Diba? Sa mga panahong nakaraan, habang ang mga Kristiyano ay nagtitiwala sa Diyos at tumutubo ng tama, kahit pa ang hirap na nangyayari sa panahon, kahit pa ang papangit ng balitang naririnig natin, but you see how the Lord has provided for you. How the Lord has increased the supply in your table, how the Lord has increased the supply that you need on a daily basis, na nagugulat tayo araw-araw, merong increase na dinadala ang Panginoon sa atin. This is really wonderful. This is really great. So just keep on responding right. Kahit pangit yung mga nangyayari, kahit hindi kagandaan yung mga balita, keep on responding right. For there is blessing beyond it or behind it. And that is, you will receive the increase from the Lord. Amen. That is really wonderful. That is really good. So let's continue reading. Okay? Let's continue reading from 22 to 24. Ang sabi ng 22, eto, none of the men who have seen my glory and my signs that I did in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to the test this 10 times and have not obeyed my voice, shall see the land that I swore to give to their fathers, and none of those who despise me shall see it. Sa sobrang paninibugho ng Panginoon, sa pinakikitang kawalan ng pananampalataya, pagtatakwil sa kanya nitong mga Israelita, ang Panginoon ang sabi niya, walang sino mang nabubuhay ng mga Israelita sa panahong ito, 20 years above, ang makakakita, makakaranas, makakarating sa lupang pangako. For what reason? Because of their disbelief, because they despised the Lord. So God cautioned each one of them. Wala sino man kahit isa sa kanila ang makakarating sa lupang pangako. Wala sino man isa sa kanila ang makakakita ng pangako ng Panginoon para sa kanila. Ibig sabihin, yung mga halos bata lang na natitira, sila lang ang makakarating sapagkat ang sabi ng Panginoon ay itong mga taong ito ay mapapahamak,
habang siya ay magpapadala ng salot, itong mga tao ito ay mauubos sa ilang because they disbelieve the Lord or disbelieve the Lord. You see, ganito ang paninibago ng Panginoon kapag hindi natin siya pinagtiwalaan o itinakwil natin yung mga bagay na naranasan na natin mula sa Kanya o nakita na natin mula sa Kanya. If we will continue reading verse 24, ang sabi ng mga talata ay ganito, "But my servant Caleb, because he has different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it." Wow, this is really wonderful. Ang sabi ng Panginoon, nakita niya yung kakaibang espiritu ni Caleb, yung kanyang pagsunod, yung way kung paano siyang nag-respond ng tama sa command ng Panginoon. And because of this, ang sabi ng Diyos, God promised possession of the promised land to him and even to his descendants. Nang sinasabi ito ng Panginoon kay Moses, bagamat this is a very good development para sa side ni Caleb, pero si Moses meron ding bigat na nadadama ng mga sandaling yun sapagkat kung paano pinapangakuan ng Panginoon sina Caleb na sila ay makakarating sa lupang pangako. Alam naman ni Moses kung ano yung sinasabi ng Diyos na itong mga taong ito ay mapapahama. In fact, sinabi ng Panginoon, mauubos sila sa ilang, mamamatay sila sa ilang, yung salot na ipapadala ko sa kanila, mangangamatay silang lahat doon. And sa kabila na ganito na yung kalalagayan ng mga tao, still Moses made an intervention para sa mga taong ito papunta sa Panginoon. Si Moses ay umapila sa Panginoon na kung maaari ay ipagpatawad ng Diyos ang mga kasalanan nitong mga Israelitang ito. Sabi nga ni Moses, Panginoon, kung sila po ay inyong hahayaang mga matay at malaman ito ng mga Ehipsyo at ang mga Ehipsyo ay magbalita sa mga taga-Kanaan, ang iisipin po nila, inilabas mo kami ng Ehipto, pero dahil hindi mo kami kayang dalhin sa lupang pangako, pinatay mo na lang kami. So yun yung sinasabi ni Moses sa Panginoong Diyos. Nasabi nga ni Moses, Panginoon, kilala kayo na mahabaging Diyos, mabuti, hindi madaling magalit, kahabagan mo ang iyong bayan. At ang puso ng Panginoon ay nabagbag at ang sabi ng Panginoon, pinapatawad ko na sila, subalit magkakaroon pa rin ng kapahamakan sa kanilang mga buhay. And contrary to what will happen to the Israelites, according to the word of the Lord, ang kakaiba doon yung sinabi niya para kay Caleb. Na sina Caleb, nakita niya yung obedient spirit. Sina Caleb, nakita niya the way they responded right to the command of the Lord, and even the way they commanded right to the situation that they have in, and to the messages, to the reports that they have heard. Nasabi ng Panginoon, because of this, they will have the possession of the promised land. Because of this, they will inherit the promised land, including their descendants. Alam nyo, ang Diyos ang daming promises. Ang Diyos ang dami-daming mga pangako mula sa kanyang mga salita. And you just imagine all these promises. Lahat ito kung tutuusin para sa ating lahat. All these promises of God is intended for everyone. Of those who will trust the Lord, everyone of those who will believe God. At kung sina Caleb ay nagtiwala sa Diyos, sa pangakong sinabi ng Panginoong sa kanila yung promised land, and this time, they are now about to receive the promise of the Lord, the promised land for every one of them. Tayo rin. As we respond right, we will possess God's promise. Ang Biblia, ang dami-daming promise o promises. Ang dami-daming mga pangako ng salita ng Panginoon para sa atin. Pangako para sa ating kalusugan, pangako para sa ating sambahayan, pangako para sa ating paghahanap buhay, pangako para sa ating mga pangarap, sa mga desire natin,
pangako para sa buhay na walang hanggan, pangako sa mga sagot sa panalangin, pangako sa pagbibigay ng tagumpay sa atin mula sa mga patibong ng kaaway. There's so many promises that God has offered to us. And if we will only respond right sa mga sitwasyon na dumadating sa buhay natin or sa mga balita na naririnig natin, the promise of the Lord, you will receive, you will possess. I know you are excited to possess the promises of God. I know you are excited really to possess every promises that the Lord has given to you, that the Lord has promised to you. Tumugon lang po ng tama sa mga bagay na naririnig, balitang naririnig, mga pangyayari sa ating bayan. And I guarantee you, out of the promises of the Lord, or from the promises of God, that He will really make all these promises through, and He will make all these promises manifested into our lives. This is really wonderful. So let's continue reading from verse 36 to 38. And the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation grumble against him by bringing up a bad report about the land. 37. The men who brought up a bad report of the land died by plague before the Lord. So eto na, yung talagang nakapangangamba na bahagi ng sinabi ng Panginoon, na talagang sila ay mangangamatay. Yung narrative ng kwento na ito na pinag-uusapan natin, nagbigay ng ulat na yung lahat ng mga nagreklamo, yung lahat ng mga nag-despise, itinakwil ang Panginoon mula doon sa mga narinig nilang mga bad report. Ang sabi ng narrative, they died by plague. Nangamatay sila mula doon sa salot. Their negative response to their observation of the land has caused them death instead of life. Hindi lamang ito yung mga komunidad ng Israel. Kasama na rito yung 10 spies na kasabayan ni Caleb at ni Joshua. All of them died by the plague. Kaya nakakalungkot eh. Pag mali yung ating response sa mga sitwasyon na meron tayo sa bayan or kaya naman ay yung mga balitang naririnig natin, it can cost us our lives. Pwede tayong mapahama. Pwede tayong makaranas ng hindi magagandang bagay. Just because we disbelieve God, because we doubt the Lord, because we grumble against the Lord, we complain consistently before the Lord. Pwede natin ikapahamak yung mga ganung bagay sapagkat yun ay nagpapakita ng pagtatakwil natin sa ating Panginoon. If we will continue reading, 38, in those men who went to spy out the land, only Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, remained alive. So sabi nung binabasa natin 38, at yung mga kasabayan ni na Joshua, yung 10 na ang ulat ay kapareho din lang naman ng kanila. It so happened, kinargahan lang nila ng mga negatibo sa harap ng mga Israelita at yung mga Israelita natakot at yun na nga, nagreklamo na at itong mga 10 ito ay hindi naniniwala na kaya nilang pumasok doon sa lupang pangako. Sila yung mga nagkwento na mamamatay sila doon, nagkwento na malalaki yung tao doon. So ang sabi ng Biblia, it was the only Joshua and Caleb who remained alive. Ibig sabihin, yung 10 and the rest of the Israelites, 20 years old above, lahat sila ay mga nangamatay. Nakakagimbal, nakakagulat. Di ba? Pero ito yung maganda na nakita natin. Sina Caleb at sina Joshua na nag-respond ng tama dun sa sitwasyong hindi maganda, dun sa balitang hindi maganda. The Lord has
defended them, protected them. Yung preservation, ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Siningil out ng Diyos si Caleb, si Joshua among the 12 spies bilang recipient ng kanyang proteksyon. Yung tamang pagtugon ng mga lalaking ito has brought them the blessing of God's preservation. Alam nyo, when we respond right like this man, we can experience God's defense. Yung pag-iingat, yung depensa ng Panginoon, yung pagbalot sa atin ng ating Panginoon, yung covering ng kanyang protection can be us. It can be to everyone, katulad itong mga lalaking ito na piniling magtiwala sa Diyos, tumugon ng tama, huwag magreklamo sa Panginoon, at ito yung pwede rin nating maranasan. We will experience God's defense. Ito yung pinaranas ng Panginoon kina Caleb, kina Joshua, and I do believe even kina Moses and Aaron, that God put defense on them, that God gave protection to these men who really trusted the Lord. Makapangyarihan ng Panginoon. Kung maalala ko, bahagi ng kwento, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bigat ng kalooban na makakapasok yung mga natitira, yung mga mas bata doon sa 20 years old at bilang kaparusahan ng Panginoon sa mga pagsalansang ng kanilang magulang, yung 40 araw na kanilang ginawang pagmamanman ni na Caleb, ni na Joshua at nung 10 spies, yung 40 days na sila ay nag-spy doon sa lupang pangako, gagawin ng Panginoong 40 taon ng pamamalagi nila sa ilang bago sila makarating sa lupang pangako. Hindi natin makakalimutan yung ulat, di ba? Pagkatapos ng 40 araw na sila ay lumisan, nagmanman, bumalik sila. So ibig sabihin from their place to the Canaan, yung lupang pangakong kanilang binantayan, it only took them 40 days to do that from their land, going back. Na kung sila ay hindi dumaan sa ganong mga maling pagtugon, kung naging tama lang yung kanilang mga responses lahat, ay di sana yung about 10 to 12 days, kaya na nilang maglakbay at makonquer na yung land at makapunta na sila sa lupang pangako. But because of the unbelief, because of the murmuring, the grumbling, the complaining, because of the doubt, the despising of the Lord, anong nangyari? Ang sabi sa kanila, 40 years, mananatili kayo sa ilang napaikot-ikot. 40 years bago nyo mararating ang lupang pangako. Nakakalungkot lamang. Pero ang nakikita natin sa kabila nito ay yung magandang bagay naman na ginawa ng Panginoon doon sa mga lalaki na tumugo ng tama. At isa na doon sina Caleb na iningatan, prinoteksyon na ng Panginoon, at yun din ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Kapag tama ang ating pagtugon sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon o kaya naman ay mga balitang ating naririnig ngayon, umasa tayo, ang Diyos ang ating magiging tanggulan. He will be our fortress. Siya yung magiging maog natin. He will be the one to take care of us, to protect us. He will be the one to cover us, especially by the blood of Jesus. So this is really a wonderful promise to everyone. This is really a blessing to all of those who will trust the Lord and respond right kahit pa mayroong mga critical reports tayong naririnig. Sa kabuuan ng ating pinag-uusapan ngayong umaga ito, I just want to end with this big idea that I want to share it with you. Isang simpleng mensahe na makita natin kung tama ang ating pagtugon, merong significant na pabuya ang ating Panginoon. This is a command to everyone. Iiwanan ko sa inyo ang mensaheng ito, that each one of us must respond correctly. Each one of us must respond correctly and be rewarded considerably. Pag tama ang ating pagtugon, umasa ka,
merong mga significant reward na ibibigay sa atin ang Panginoon. Sina Moses, sina Aaron, sina Caleb, sina Joshua, they respond right. They respond properly. They responded correctly. They responded in a way that the Lord will be pleased. At ang dahil doon, tinanggap nila yung kanilang mga pabuya significantly. Sobrang halaga ng mga pabuyang kanilang tinanggap. Tinanggap nila yung pabuya ng pagbibigay ng increase sa kanila. Tinanggap nila yung pabuya ng pagbibigay ng mga promises para sa kanila. Tinanggap nila yung pabuya ng pag-iingat para sa kanila. Alam nating peligroso ang ating panahon, pero umasa tayo. If we will respond properly, despite this widespread na mga critical reports na naririnig natin, we can receive protection from the Lord. We can receive the fulfillment of His promises to us, as well as we can receive the increase that God will send to us. So may the Lord bless each one of us. Just keep on responding properly, responding correctly to the Lord, and you will see how the Lord will reward you significantly. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na ngayong umaga sa pagtatapos ng aming serye ay ipinapatanaw mo ang mga pangakong nag-iintay pa sa amin. Mula sa mga pagtuturo mo kung paano kaming dapat tumugon sa mga sitwasyong aming kinalalagyan o kaya naman ay sa mga balitang aming naririnig. This really wonderful, great advantages, benefits, blessing when we respond right sa mga ito. Panginoon, mayroon pong kakaibang pagpapala na nakalaan sa iyong mga anak. Kapag nananatili kaming nagtitiwala, sumusunod, nagpapasako, nananagan sa mga pangako mo, na hindi mo kami kailanman iiwanan at pababayaan. And we are blessed with those promises that you have given already to us. At yun ay nakatakda naming tanggapin sa mga panahong nakalaan para sa amin ayon sa iyong kalooban. Salamat po ng maraming sapagkat ang isang buwang buo na ito kung saan pinag-usapan namin ang series na news update ay naging pagpapala sa amin sa gitna ng maraming mga hirap, sa gitna ng maraming mga pagtitiis, sa pagdaan namin sa krisis na meron ang buong mundo at ang aming bayang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na sumasama sa amin, nagpapalakas ng aming mga spirito at kaluluwa, kaming may mga sandaling nanghihina at nasisiraan ng loob, ay ibinabalik mo sa isang matibay na pananampalataya mula sa marami ng himala na ginawa ka sa aming mga buhay, sa mga pagsagot sa aming mga panalangin. Salamat po nang dahil sa buong pananampalatayang inilalagay mo sa aming kalooban, makatutugon kami ng tama. Ano pa man yung mga nangyayari, ano pa man yung mga balita, makatutugon kami ng maayos, Panginoon, ayon sa nais mo sa amin, at ang pagpapala ay nakatakda mong iwan, pagkaloob, gawin, kami palakasin, kami ay ingatan, kami ay patatagin, dagdagan ang iyong mga pangako para sa amin lahat at maranasan namin on how you will make an increase sa mga buhay namin. Salamat po ng marami for we know we are so special in your very sight, Lord, for we are your children at walang sandaling kayo'y magpapabaya sa amin lahat. So to you alone, O Lord, we'll give highest praise and glory, and we just give you, Lord, lahat ng pagpupuri, lahat ng aming pagpapasalamat sa pagkatunay, kayo ang dakila naming Diyos, kayo ang aming Panginoon, Hari magpakailanman.
Kaya naman, tanggapin mo ang aming pagsamba. Tanging sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Harinawa ang mga darating na linggo ay maging kalakasan pa natin. Ang mga darating na araw ay maging pagpapala pa para sa atin as we respond right at makita natin yung mga advantages, mga pangako ng Panginoon na ginawa niya, kina Moses, kina Aaron, kina Caleb, kina Joshua. We do believe God can do those things to us as well. So, be rewarded as we respond correctly. Hayaan mo yung significant, yung mga pangako ng Panginoon, tanggapin ng bawat isa habang ang ating puso ay nananatiling payapa, panatag, masigla, puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Mabuhay po tayong mga Pilipinong nagtitiwala sa Diyos. Mabuhay ang bayang Pilipinas. God bless everyone. God bless Philippines. You've made me glad. Somebody say, you've made me glad. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.